Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue dito sa crypto market ngayon, at ito po ay tungkol sa patuloy na pagbagsak ng presyo ni Cardano or ADA at ang posibilidad na bumagsak pa ito sa presyong 0.50 or 50 cents. O mga ka-crypto, posibleng makita ulit si ADA sa mababang price level na yan. Kaya yan, ngayong buwan po na ito, June 2025, tila mas lumalakas po ang hawak ng mga bear kay Cardano. Kaya sa video po na ito ay susuriin natin ang technical analysis, ang galaw ng mga derivatives at kung bakit mukhang nagkakaisa ang market sentiment sa mas lalalim pa na pagbagsak ni ADA. At syempre pag-usapan din natin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ni Cardano. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang sinasabi ng technical analysis dito kay Cardano? Base po sa pinakahuling analysis ngayong June 18, makikita natin sa daily chart ni Cardano ang malinaw na sinyales ng isang bearish reversal. Ibig sabihin ay nagsimula na ang pagbabago ng trend mula sa pataas patungong pababa. Ito ay nagsimula mula sa isang long-term resistance trendline na hindi po nabasag ni ADA. Sa nakarang linggo, bumagsak na ng mahigit 15% itong si ADA. At nitong Martes lamang ay bumaba pa siya ng 3% na nagdala sa kanyang presyo sa 0.61. Oo, may kaunting intraday recovery siya, pero maliit lamang ito. Halos 0.5% lamang. Kaya hindi po ito sapat para sabihin na nakarecover na itong si ADA. Sa kasalukuyan ay sinusubukan po ni Cardano na manatili sa kanyang local support trendline. Pero habang dumadami po ang nagbebenta at humihina ang buying pressure, may posibilidad na baka mabasag po ang kanyang support level dito. Dito po sa chart ay makikita po natin ang tinatawag na wedge pattern. Ito yung parang paipit na triangle na binubuo ng dalawang converging trend lines. Kaya yan po yung mga green lines. Ayon sa mga analyst, kapag ito'y nabasag sa ibaba, posible po itong magdulot ng bearish continuation o tuloy-tuloy na pagbagsak. Dito naman po tayo sa mga indicators. Dito po sa chart ay meron po tayong dalawang indicator dito. Ang MACD at saka ang RSI. Ang MACD at dito po sa MACD, yan, ang MACD at ang kanyang signal lines ay parehong pababa ang kanyang direksyon. Malinaw po ito na nagpapakita ng signal na bearish. Pero ang RSI or Relative Strength Index naman ay nagpapakita ng kaunting bullish divergence. Ibig sabihin ay may mga nagsisimulang bumili ulit kahit kaunti lamang. Pero kung magpapatuloy po ang pressure ng mga nagbebenta at kung tuluyang mabasag po ang support, posibleng tuluyang bumaba si ADA papunta sa presyong 0.50 or 50 cents. Isa po itong mahalagang psychological price level para sa maraming traders. Kung sakali namang makabawi at mag-bounce pabalik si ADA, maaaring umabot po siya sa resistance na nasa 0.68 or 68 cents. Pero mukhang mahirap itong maabot sa short term kung titignan natin ang kabuuang market mood. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang nangyayari sa derivatives market ni Cardano. Ngayon ay ayan, dito natin makikita kung anong klaseng position ang hawak ng mga pro traders. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass ay bumaba po ng halos 2% ang open interest ni Cardano. Ibig sabihin ay unti-unti nang umaalis ang mga traders sa kanilang futures o options positions. Ang halaga po ng open interest ngayon ay nasa $731.21 million na lamang. Pero mas kapansin-pansin po ang long liquidations na umabot ng $2.38 million sa loob ng 24 oras. Samantalang ang short liquidations naman ay nasa $93,330 lamang. Malinaw na mas maraming long traders ang natatalo. Ibig sabihin ay inaasahan nila na tataas si ADA pero bumaba ito kaya nalugi po sila. Dahil dito
Ang long to short ratio ay bumaba po sa 0.9175. Malinaw po na mas maraming short positions ngayon o mga traders na tumataya na bababa pa ang presyo ni Cardano. Ngayon ay may chance pa bang makabawi or makarecover itong si Cardano? Kung ang pagbabasihan lang natin ay ang sentiment, technical na analysis, at ang galaw sa derivatives market, tila mas malakas ang posibilidad na bababa pa si ADA sa short term. Kung hindi po niya mabawi ang support level niya ngayon, baka makita po natin muli si Cardano sa presyong 0.50. Isa po itong presyong huling nakita noong bear market pa. Pero hindi rin natin pwedeng isantabi ang posibilidad na siya po ay mag-bounce kung biglang mag-shift ang market sentiment. Lalo na kung may biglang magandang balita or partnership na ilalabas ang Cardano network. Tandaan po natin na volatile ang crypto market. Minsan ay may sorpresa po talaga. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na active dito sa crypto space, mahalaga pong bantayan natin ang nangyayari kay Cardano. Lalo na kung isa ka po sa mga hodler ni ADA. Kung hawak mo po si ADA ngayon at nasa 0.61 nasa presyong 0.61 ka bumili, may tsansa na malugi ka kung bumaba po ito sa presyong 0.50. Kung short-term trader ka naman ay baka mas magandang sumabay po sa trend. Pero kung long-term trader ka, maaring kailangan mong magdesisyon kung magdadagdag ka habang mababa ang presyo or maghihintay ka ng mas malinaw na trend reversal. At sa mga hindi pa pumapasok kay ADA, ito ang mga panahon na ito ay pwedeng maging oportunidad. Pero dapat laging may tamang risk management. Huwag po tayong basta-basta papasok dahil lamang sa mura. Tanungin po muna natin ang ating sarili kung naniniwala pa ba tayo sa long-term potential ni Cardano. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, hindi na ako nagugulat sa galaw ni Cardano ngayon. Ilang beses na rin nating nakita si ADA na bumababa kapag nawawalan ng hype o may bearish market sentiment. Pero sa kabilang banda, kilala rin natin si Cardano bilang isa sa mga matitibay na project sa crypto. Solid ang team, may roadmap at malaki ang community. Kaya para sa akin, kung long-term investor ka, hindi ito ang tamang panahon para matakot. Pero kung short-term ka, dapat doble ingat ka. Sa ganitong galawan, mabilis po ang liquidation at matatalo ka agad kung hindi mo alam ang ginagawa mo or kung nagtitrade ka is kung wala kang stop loss. Ang importante ay huwag po tayong padalos-dalos. Gumamit po tayo ng analysis, basahin natin ang market sentiment at alamin po natin ang risk na kaya po nating tanggapin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.